The Scream by Edmund Munch. But first, who is he? Edmund Munch was a Norwegian painter. His 1893 work, The Scream, has become one of the Western art's most acclaimed images. His childhood was overshadowed by illness, bereavement, and dread of inheriting a mental health condition that ran in the family. Gumawa si Munch ng ilang version ng The Scream. Dalawa sa mga ito ay mga painting kung saan ang isa ay kabilang sa National Gallery sa Oslo at ang isa naman ay sa Munch Museum. The Scream, akala natin na walang simbolismo o walang kahulugan ang kanyang sining, ngunit mayroon rin itong malalim na kahulugan. Si Edvard Munch ay isang expressionist na pintor at siya ay may problema sa kanyang utak. Ang kanyang painting ay nangangahulugang sa kanyang taimtim na mga nararamdaman. Nilagay niya ang mga iba't ibang kulay dahil sa mental niyang kalagayan. Ang sumisigaw na tao ay ang kanyang mga damdamin na hindi makatakas dahil sa kanyang kondisyon. Marami tayong nakikitang mga simbolo na mas malalim pa sa kahulugan kaysa sa nakikita lamang natin. Kailangan nating isiping mabuti ang mga kalagayan ng isang tao bago natin husgahan ang nakikita natin. Ang larawan ay lubos na nagpapahayag. Ito ay umaapila sa pinakamalalim ng damdamin ng tao. Ginising ang takot sa kalungkutan at kamatayan. Sa aspeto ng buhay, ang The Scream ay isang makapangyarihang representasyon ng karanasan ng tao. Nakukuha nito ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, pagkabalisa at takot na maaaring mga kaugnay ng maraming tao. Para sa mga Pilipino na umaharap sa iba't ibang hamon sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tulad ng kahirapan, natural na kalamidad at kawalang tatag sa politika, ang pagpipinta ay maaaring magsilbing simbolo ng katatagan at pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa kanila na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroon pa rin kagandahan at kahulugan na mahanap. Sa panlipunan, makikita rin ang pagpipinta bilang refleksyon ng mga isyong panlipunang kinakaharap ng mga Pilipino. Ang sumisigaw na figura sa pagpipinta ay maaaring bigyang kahulugan bilang representasyon ng mga marginalized at aping komunidad sa Pilipinas na sumisigaw para sa katarungan at pagkapantay-pantay. Ang pagpipinta ay maaaring magsilbing paalala ng mga pangangailangang tuguhan ang mga isyong panlipunang ito at magtrabaho patungo sa isang mas pantay na lipunan. Sa politikal, ang The Scream ay makikita rin bilang isang komentaryo sa klima ng politika sa Pilipinas. Ang mga tema ng pagpipinta ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa ay maaaring ilapat sa pampulitikang tanawin ng bansa, kung saan ang katiwalian at kawalang tatag ay matatagal na isyu. Ang pagpipinta ay maaaring misilbi bilang isang paalala ng pangangailangan para sa reformang pampulitika at ang kahalagahan ng pag-aangkat sa mga pinuno para sa kanilang mga aksyon. Sa aspeto ng kultural, ang pagpipinta ay makikita rin bilang refleksyon ng mga kultural na halaga at paniniwala ng mga Pilipino. Ang mga sumisigaw na figura at pagpipinta ay maaaring bigyang kahulugan bilang representasyon ng malakas na emosyonal na pagtugon ng mga mamamayang Pilipino sa mga hamon na kanilang hinaharap. Ang pagpipinta ay maaaring magsilbing paalala sa kahalagahan ng pamilya at komunidad na mga pangunahing pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Maaari rin itong magsilbing representasyon ng mayamang pamayanang kultura ng bansa at mga halaga ng pangangalaga at pagdiriwang nito. Bilang konklusyon, ang The Scream ni Edvard Munch ay may kabuluhang halaga sa aspeto ng buhay, panlipunan, pampolitika at kultura ng mga Pilipino. Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, pag-asa, at pangangailangan para sa lipunan at pampolitika ng pagbabago. Sinasalamin nito ang mga pagpapalagang pangkultura at paniniwala ng mga Pilipino at nagsisilbing paalala sa kahalagahan
ng pamilya, pamayanan, at pangangalaga ng pamana ng kultura. Ang Scream ay isang larawang ipininta niya upang kumatawan sa kanyang kaluluwa. Sa halip na sumunod siya sa estilo ng sining noong panahong iyon ay masusing pininta ng mga larawan upang makatotohanan ng matawan sa mga paksang ito. Pinili niyang gumamit ng hindi makatotohanang estilo upang ipinta ang kanyang mga damdamin kaysa tumuon sa pagiging totoo at pagiging perpekto sa kanyang sining. Ipinaliwanag ni Munch na nagpinta siya ng isang sandali ng existential crisis. Naglalakad siya sa isang kalsada na katulad ng nasa painting. Habang lumulubog ang araw, lumikha ng magandang at makulay na background, palubog na araw at ang mga ulap ay naging kasing pula ng dugo. Naramdaman ko ang isang sining na dumaan sa kalikasan. Pakiramdam ko ay narinig ko ang mga sigaw. Ipininta ko ang larawang ito, pininturahan ang mga ulap na parang totoong dugo. Ang mga kulay ay sumisigaw saad ng artist na naglikha ng sining na ito. The Scream resonates with the viewers because it taps into the universal experience of anxiety and despair. Ito ay nagsasalita sa marupok na kalikasan ng pagkiral ng tao at existential question na sumasali sa ating lahat. Ang kakayahan ni Edward Munch na makuha at mayatid ang mga masalimot na emosyon na ito sa pamamagitan ng kanyang paggamit ng kulay, composition at simbolismo. Simbolismo ang dahilan kung bakit ang pagbibida na ito ay walang tiyak na oras at may ugnayan kahit sa panahon ngayon. Ang matatag na katanyagan ng The Scream. Ang matatag na katanyagan ng The Scream. Ano ito? Tatag na katurungan ng The Scream ay maaaring iugnay sa kakayahan nitong pukawin ang isang malakas na emosyon na tugon. Ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala sa kalagayan ng tao na nag-aanyaya sa mga manonood na harapin ang kanilang sariling takot at pagkabalisa. Ang pagpipinta ay naging isang simbolo ng kultura na kumakatawan sa pangkalahatang pakiramdam ng dalamhati sa harap ng isang hindi tiyak at magulong mundo. Denzel de la Paz, Mary Grace Canonico, Josh Maverick Babaran, Giancarlo de la Rosa, Jadel P. Chua, Ryan Gerson, Andre Buara.